Record high ang turnout sa katatapos lang ng midterm elections ayon sa COMELEC. Pero hinihintay pa rin sa ngayon ang official tally ng poll body. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo, live mula sa National Canvassing Center sa Manila Hotel. Dexter. Willard, pinakamataas na voter turnout para sa isang midterm elections ang nangyari noong Lunes. Sa record ng Commission on Elections, pumapalo sa 81.65% ang turnout ngayong election 2025. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito na ang midterm election sa bansa na may pinakamataas na bilang ng mga bumoto. Sa higit 68.4 million na registered voters, umaabot ng 55,874,700 ang lumabas ng kani-kanilang bahay noong Lunes para bumoto. Pinakamaayos din anya dahil wala ni isang naiulat na failure of election kahit sa precinct level. Samantala, naitransmit na ngayong hapon ang huling dalawang COC mula sa overseas absentee voting na siyang hinihintay para makapag-resume ngayong gabi ang canvassing. Ito yung COC mula sa Poland at Iran na kinailangang ilabas sa mga nasabing mga bansa ang resulta ng halalan para ma-transmit dito sa Pilipinas. Dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganong kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng workers, teachers, PNP, AFP, ang ating pong lahat ng tumulong sa Commission on Elections dahil wala po tayo kahit isa na failure of election. Again, wala po tayo kahit isa na failure of election sa buong bansa sa kahit na isang presinto. At kahit po sa abroad, wala po tayong isa man sa post, sa 93 post, ang hindi po nakapag-eleksyon nitong Mayo 12. Willard, target na matapos na ngayong gabi itong official canvassing ng mga COC dahil nga tulad ng binanggit ko kanina dumating na yung pinakahihintay na huling dalawa na mga COC mula sa overseas absentee vote. Willard? Dexter, meron na bang partial and official canvass report ang COMELEC? Yan Willard ang inilabas ngayong hapon yung pinakaunang official canvass report number 1. Yan yung nilalaman niya ay yung resulta ng 58 na mga COC na unang na-canvass noong May 13. Ito, isa-isahin natin yung partial official result. Number 1, sa pagkasenador, si Bongo na may 1,583,993 votes. Pangalawa, si Bam Aquino sa higit 1.2 million. Pangatlo, si Ronald Bato de la Rosa na hindi nalalayo sa boto na nakuha ni Bam Aquino na mayroon ding higit 1.2 million. Ito yung iba pang pasok sa Magic 12. Pang-apat si Tito Soto na sinundan ni Pampilo Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Camille Villar sa pang-10, pang-11 si Benhur Abalos, pang-12 si Amy Marcos. Nakabuntot naman sa 13 hanggang pang-20 sina Abi Binay, Lito Lapid, Ben Tulfo, Bong Revilla, Heidi Mendoza, Colonel Bosita, Manny Pacquiao at Jimmy Bondok. Pero yung mga resulta na yan, Willard, ay maaring magbago dahil bukas ay inaasahan na maglalabas ng Canvass Report number 2 ang NBOC kung saan kabilang na doon yung 101 na COC na natapos makanvas kahapon. Willard? So Dexter, dahil malapit nang matapos ang canvassing, kailan na makakapagproklama ng mga nanalong senador at party list groups? Ang binanggit kanina ni Chairman Garcia sa atin, Sabado ng hapon ay makapagproklama na ng 12 na mga nanalong senador. Habang sa Lunes naman, itinakda ang pagpoproklama sa mga mananalo sa party list. Willard?
Okay, maraming salamat Dexter Ganibe ng Abante Radyo, live mula sa National Canvassing Center ng COMELEC sa Manila Hotel.